All right. Good evening, everyone, and welcome to day 2 of the free asset review brought to you by Kipap Learning. We are thrilled to have you with us tonight. I'm Eliza, and I will be your host for tonight's event. Before anything else, what really is Kipap and what can we offer to all aspiring asset takers? Next slide, please. Okay. Again, our event today will focus on day 2 of the free asset, logical reasoning, and abstract reasoning. Next slide, please. Okay, let me introduce to you what really is Skip Up and ano yung ma-offer namin sa lahat ng aspiring asset and actually college entrance test takers this school year, okay? So, Keep Up Sets Review Program is one of a kind because of these features. Next slide, please. Okay, first is you can learn from our lectures, video lectures, at your own pace through our replayable and reviewable content at the comfort of your own homes. What does this mean? Ibig sabihin, you will have access to our video lectures, to our modules, lahat ng review materials na meron kami. You can have access to those agad-agad when you enroll to our SETS program next year. And you can study at your own pace. So hindi siya time pressured, hindi siya super structured. Then you can review kung saan kayo pinaka-comfortable. Fast pace or slow pace, it's all up to you. Okay, next slide. Aside sa pagiging own pace or unique ng review program namin, we also offer 100+ lecture videos for you to build foundations and recall key lessons from our comprehensive library of high quality video lectures. Okay. Aside from that, or speaking of actually video lectures, next slide, we offer video access to 100+ lecture videos for only 2,499, guys. Sobrang mura. You can have access up to 100+ lecture videos for 1 month. Actually, more than 1 month because exclusive to for asset. And you will have access, if you avail of this promo now, you will have access to our video lectures until October 26, which is actually, after pa ng asset, meron pa rin kayong access for like 1 week. So, sobrang sulit na nito. Okay, next slide, please. If you guys are interested, then you can scan the QR code flashed on your screens right now. And if you have any additional questions, then you can just message our Facebook, that's Skip Up Learning. Okay, next slide, please. Okay. And of course, hindi lang basta-basta yung video lectures, yung modules na ino-offer namin, but we also offer an elite lineup of instructors. So, ito yung mga master of their fields, and we really handpick these instructors. So, you'll be rest assured na quality talaga yung video lectures, yung modules, and lahat ng ipoprovide namin when you guys enroll to our SETS program next year. Next, please. All right, so that's Keep Up with Keep Up Learning. Okay, let's not wait any longer and let's introduce our speaker for our free asset review day 2. He is Engineer Victor Villapuerte, the founder of Kipap Education. He graduated with a degree in Bachelor of Science in Civil Engineer from the University of the Philippines, Diliman. But he is also an asset passer last 2013. He's also a YouTube educator who's passionate about helping students like you guys achieve their dreams one video at a time. Let's give a round of virtual applause to Engineer Victor Villapuerte.
Good evening, Sir Engineer Victor. Hello, good evening. Sige, yan. Rinig ba ako? Rinig ba yung mic ko? Sige, okay. So, yun, we can start with the second day natin, which is yung logical and abstract reasoning. So, medyo unique yung test na ito kasi hindi siya kasama sa UPCAT. And I think, no, sa lahat ng na take ko na entrance exam sa mga colleges, ito lang, yung asset lang yung merong ganito, abstract reasoning at logical reasoning. Sige. So, ano sila? Abstract reasoning is pag-determine ng patterns given yung mga figures. So, tulad nga ng, yan, first example natin. To, medyo ganito yung itsura ng mga makikita nyong questions dyan. So, sige. Ah, try mo muna sagutan. Like, tingnan natin. Which belongs to neither group. So yan, may mga shapes tayo, iba't ibang shapes. Tapos may dalawang groups daw at meron tayong apat na choices. Alin dito sa figures ang hindi na bibilang sa kahit anong group? So, sige, bigyan ko kayo ng ilang time to answer. Pero yun na, kapag magtitake kayo ng asset ngayon, note nyo na time pressured yung asset. So siguro ito, kailangan masagutan nyo under 1 minute. Yan. So, yan. Hintay tayo ng mga sagot. Tapos, let's see. D. Okay, bakit D? Can you also state yung reason? Bakit kaya D? Bakit D yung sagot nyo? May mga comment ba? D. Ayun, tama. Sige. So, when we, yan. Kapag nag-ano tayo, evaluate tayo, alin ba dito yung hindi kasama sa either group? Tingnan natin nga ba? Tingnan natin yung mga shapes na kasali sa group. So una, sa first group, makikita natin iba't ibang shapes. May cross, may heart, may star, may diamond. Mukhang yun din yun. O basta combination ng ano, hindi naman exclusive na silang apat dapat ay nandun sa isang box. So sa second figure naman, meron tayong box or meron tayong square, meron tayong circle, cloud at triangle. Tapos, yung mga choices natin, parang ganun din. Mukhang magkakamukha sila, no? Pero, how we determine kung ano yung hindi kasama sa group would be, tingnan natin yung shading nila. Like for example, ito. Circle, square, cloud. Mukhang lahat sila, sa every figure na makita natin, ang circle, square, at cloud ay naka-black or shaded siya. Kung mapapansin din natin sa unang grupo, yung star is also shaded. At meron din tayong shapes na fixed na hindi shaded tulad ng heart at diamond. So ito at ito, consistent siya. Consistent sila sa mga nakikita natin sa grupo. Ito ba? Square, square, circle, triangle na hindi shaded. Tama, consistent din naman siya. Kasi yun, no, parang ito yung box siya, right? Ang na-duplicate lang is yung square rather than yung circle. Pero yung D, tingnan niyo yung D. Star, heart, cross, diamond. So, mukhang dito siya nagbe-belong sa group na ito. Pero kung mapapansin nyo, mukhang medyo may ilang shapes dito na inconsistent. So, for example, yung cross, ngayon lang tayo nakakita ng cross na hindi shaded. Kasi lahat ng cross throughout shaded. Tapos, ano pa? Ano pa yung inconsistencies? Yun lang ba? O yung heart. Yung heart din dito ngayon ay shaded whereas sa unang grupo, hindi siya shaded. So, yun. Meron tayong mga inconsistencies na nakita. Kaya, ang isasagot natin ay letter D. Okay. Next. Ayan. So, look closely sa figure na ito. Tingnan natin. Try nyo ulit sagutan kung bigyan ko kayo ng ilang minutes para sagutan yung question number 2. Which is the odd one out? So, sige. Look closely talaga. Tingnan nyo yung mismong figure and yan. Ano yung magiging sagot nyo? Okay, may nagsagot na agad. Tingnan natin. D. Ano pa? Ano yung sagot ng iba? D rin. Okay. Sige. Let's see.
tingnan muna natin kung ano ba ang pattern na mafo-form nito. So, meron tayong, ano ba to? You can describe it as a clock siguro. Or ano, yeah, medyo, siguro yung i-describe ko. Para siyang clock. Tapos may mga squares sa hands ng clock na shaded, meron din namang hindi. Tingnan natin. Sa A, ito yung shaded. Ito at ito. Sa, dito naman, yan o, makikita niyo yung pattern. Right? Shaded ito at ito. Anong mapapansin nyo sa shade ng letter A? Consistent sila. Right? Kung ano man yung shading ng unang figure sa choice A, consistent siya. Parang inikot lang natin yung clock. Right? Or yung wheel. Okay, tingnan naman natin sa B. Ano yung mga shaded? Dalawa lang. Ito at ito. At titingnan natin ngayon, magkatabi ba palagi yung shaded squares sa choice B? Tama, magkatabi, 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 and magkatabi. So parang yun yung pattern ng wheels natin or clock. Sa C naman, mukhang yung dalawang shaded squares natin ay at right angles with each other. Yan sila. Yan. And then, sa letter D naman, ito yung sinasabi niyong mali. So, sige. Sa letter D, ito yung shaded. At ito. So, yun. Mapapansin natin agad na inconsistent na. Kasi dapat yung dalawang shaded squares magkatabi. So, magkatabi to. Pero, yung dalawang shaded squares na nandito, hindi magkatabi. So, agad-agad, mukhang letter D na yung sagot. Pero tingnan naman natin yung letter E. Letter E, halos lahat ay shaded except yung dalawa na at this angle with each other. So, consistent naman siya. Ayun, consistent naman palagi yung shading except sa letter D. So, ang sagot natin ay letter D. Okay, next. Which figure is next in the series? Yan, meron tayong mga domino. So, again, dapat mga questions tulad nito, I think nga mga ano sa asset, 30 seconds to 1 minute dapat nasasagutan na agad natin. Okay. So comment nyo again kung anong tamang sagot. A. Sige, A daw. Bakit A? Sige. So, dominoes to, di ba? Tingnan natin yung pattern. Meron tayong 2, 5, 1, 3, 0, 1. Meron bang pattern yun? 2, 5, 1, 3, 0, 1. Mukhang walang pattern, no? O, tingnan naman natin sa baba. 6, 2, 4, 1, 2, 0. Paring walang pattern. Okay, so baka hindi itong dalawang to yung titingnan natin. Baka, hanap pa tayo. Sige, sa mga nagsagot ng A, ano yung napansin nyo? Sige, comment. Zigzag, yun, tama. Papansin natin kung if we look at a domino this way, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So agad-agad, meron na tayong pattern na nakita. And that means na ito dapat yung susunod na pattern ay 0. And dahil nga iisa lang naman yung choice na may blanco sa baba niya, ito na agad yung tamang sagot. Or masasabi nating safe na ito yung isasagot natin. May cases din or may mga choices, may mga questions din na hindi na natin kailangan i-check yung other pattern. Ito, ayan. Kasi nga mukhang isa lang naman yung choice na nagsasatisfy sa unang pattern natin. So, yun, to save time, agad-agad, piliin na natin yung letter A. Pero sige nga, tingnan natin kung anong pattern sa pangalawa. Meron tayong 2, 2, 1, 1, 0, 0, and di mo naman na mababawasan yung 0. Kaya, ay, bumalik tama ba? Yun, bumalik sa 6. Yun siguro yung nangyari. Di ba? So, ang tamang sagot is letter A. Yan. Yan.
Oh, meron pa pala. Meron pa tayong isang domino. And sige, mukhang hindi ko natatanungin kayo dito kasi same lang naman yung ginamit na pattern. So, tingnan natin na kung is-zigzag din natin. Hala. Okay. Tingnan nyo. Meron tayong 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. So, dapat 2 rin ito. Ito yung dalawang choices na ma-eliminate natin. O, next. Ito naman, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6, this is letter B. So, yun. Medyo madali lang yung second domino problem. Next. So, yun. In a way nga eh. In a way, parang fun magsagot ng abstract reasoning problems kasi para kayong nagsosolve ng puzzle. 'Di ba? Entrance exam tapos pinapasolve kayo ng mga puzzle. So, medyo fun. Next. Oh, find the missing letter. Kaya yan. C? Okay. Bakit C? Actually, mukhang may typo dito. Wait lang, correct natin. Iko-correct lang ako sa slide na ito. May typo. So, bakit C? Lang Sige, balik tayo sa previous slide. I-edit ko lang itong ano. Okay. Ayun. Enin, Gite, Neves, and Is. Okay. So, anong sagot? D. Okay, ano talaga? So, ano rin yung reasoning nyo sa mga nagsagot ng C at D? Ayun, numbers. Yeah. Numbers lang sila. Spelled out into words, pero binaligtad. So, kung babaligtarin nyo to, this is 9, this is 8, this is 7, this is 6. Ayun. So, 6 to. Kaya, ang baligtad na spelling niya ay XIS. So, this is letter D. Okay. Ayun, baligtad. Next. Okay, ito. Ito medyo challenging. Okay. Sige. Medyo challenging to. Okay. Okay, sige. Meron tayong question na which one does not belong. Meron tayong triangle at tatlong circles na nagsusurround sa tatlong sides ng triangle. At bawat shape ay merong number. O sige, bigyan ko kayo ng ito siguro na yung pinakamahirap na pwede nilang mabigay. Kasi tingnan nyo lang. Tingnan nyo. Try nyo kung masasagutan nyo yung problem na to. Tapos sa mga nag-guess or nakapagsagot, tingnan natin ano ang reasoning. Yan yung reasoning. Okay. Ayun, may correction ulit pala. So, yung ay, yun. Correction ulit sa previous question. Ito dapat yung spelling ng 8 ng binaligtad. So, yun siya. Pero again, even if may typo naman, I think makukuha nyo rin. Kasi scrambled letters lang siya ng mga numbers spelled out. So, you can still get yung X sa 6. Okay, next. Ano to? Tingnan natin Kapag na-add yung circle sa labas, hindi 54 lalabas. 56 pala. Okay. Ano ulit? Add yung circle sa labas. Kapag in-add daw natin yung mga circle sa labas,
Let's see. 25, 24, 7. Ano to? Ano to kapag pinag-add nyo? What's 25 plus 24 plus 7? This is 49 plus 7. Di ba 56? Ayun, 56 yung... At least, yun, nakita na natin yung pattern. Or nakita na natin yung reasoning ng numbers. Mukhang ang mangyayari ay kapag in-add nyo lahat ng ito, lahat ng nasa circle, ang result niya would be kung ano yung nasa loob ng triangle. So, tingnan natin. 1 plus 6, 7 plus 3, 10. Tama. 3 plus 5, 8 plus 4, 12. Tama. 8 plus 15, this is 23 plus 17. This is 40. Tama rin to. Okay. And then, lastly, 5, 13, 12. 13 plus 12, this is 25 plus 5, 30. Okay. So, lahat sila nag-satisfy. O, ano yung sagot? Hindi pa natin makukuha yung sagot sa pattern na yun. Okay, bakit ano? Sige, comment nyo. Comment nyo rin yung reason. Ano yung sa tingin nyo yung sagot? Kasi dapat syempre may reasoning tayo. O, bakit A? Bakit B? Bakit C? Ganun. Meron ba makakuha? Sige. A, because by 2. Ano yung by 2? What do you mean by 2? Hindi ko gets yung by 2. By 2. Yan naman ano eh. Okay. 2 yung first number. Okay. C, cause lower circle is not divisible by 3. 24, 3, 15. Okay. Sige. May nagsabi. C, because yung lower circle is not divisible by 3. Valid naman yung reasoning na yun. Pero, sa pagsasagot ng ha, ganito mga figure, parang hindi enough, it's not enough of a reason na yung isang part lang yung nakita yung inconsistent. Parang sobrang liit lang ng part na yun. Ayun, kita na. May nakasagot. B, because the numbers in circles is not a Pythagorean triple. Yun, tama yun. Kasi, actually, meron na kaming nagawang reel sa Facebook page namin. Alam nyo ba yung Pythagorean triple? Ito yung dimensions ng sides ng triangle na may right angle or dimensions ng sides ng isang right triangle. Okay? So for example, ang isang example ng Pythagorean triple ay 3, 4, 5. So bakit? Kasi kung gagamitan nyo siya ng Pythagorean theorem, 3 squared plus 4 squared. Ano to? 9 plus 16. This is 25. Kunin yung square root ng 25, equal siya sa 5. So yun, Pythagorean triples are whole numbers na sides ng isang right triangle. So, lalo na kapag nagre-review kayo for college entrance exam, maganda na ma-memorize natin sila. Okay, so ano yung mga Pythagorean triples? Ito ang 3, 4, 5. Meron din tayong 5, 12, 13. Yan, meron tayong, basically yung mga nandito. 7, 24, 25, 8, 15, 17. Yan. Yung mga yan, meron na kaming video na ginawa about this. So, pwedeng back-read nyo na lang yung page namin. Tapos hanapin yung Pythagorean triples video. And then, looking at this figure again, 163 ay hindi Pythagorean triple. Kasi tingnan nyo 1 squared plus 3 squared. Ano yun? This is 1 plus 9, 10. Hindi naman siya Ang square root ng 10 is not equal to 6. So, ang sagot is letter B. Okay, next. Okay, ito. I think ito medyo mahirap din to. Okay. Meron tayong square na hinati. Tapos, naging ganyan, naging ganyan, naging ganyan. Try nyo. Ano yung next sa pattern? Ito rin, I think medyo challenging din tong problem na to. May nakasagot agad. Tingnan natin ha. B ba? Ano yung sagot? Ano yung iba? How about yung others? And bakit B?
Bakit yung sagot nyo ay D? Anong reason? A. Okay. Medyo nagkakaiba na kayo ng sagot ngayon. C. Wow! Halos lahat. Halos lahat na ng choices ah, na attempt nyo na. Okay. C. Mukhang maraming C. Okay. Let's see Bakit C? Sige nga. Oh, mukhang majority ay C. So let's see C mirrors the first one and potentially completing circle. Same yung 2 and 4. Same yung 2 and 4. Okay. Right. Pwedeng C, no? Kasi mirror, ano siya. Ha. Pero, actually, masasabi kong C ito Masasabi kong C siya kung ang figure na ito ay ganyan. Ay, sige, gawin natin black para naman dito tayo nakakalito. Okay. Kung yung fourth figure ay ganito, lang iniisip ko yung shading nito. Ito at ito. Okay, yan. Ay, masasabi kong, hindi pala, no? Medyo ano yung, tama pala yung ano nyo. Sige. Yung sinasabi nyong nagmi-mirror siya, right? Sige. Yung sinasabi nyong nagmi-mirror siya ng ano, parang it's not enough eh. It's not enough din of a reason na, yes, parang ito, yung reasoning nyo na nagmi-mirror siya is only applicable dito sa dalawang pattern na yan. Okay? Parang hindi niya nako-consider ito at ito. So sige, tingnan natin siya differently ulit. So, tingnan natin kung ano nga ba nangyayari kapag yung unang figure ay pumunta sa pangalawang figure. Ano yung nangyari? 'Di ba? Parang ito tingnan niyo to Parang ang nangyari, ni-rotate nyo yung unang figure natin pag ganito. Right? Ni-rotate nyo siya diyan. Parang ni-rotate nyo. Ginawa nyo ganyan. Okay. Tapos, hindi lang 'yun, nag-add pa kayo ng medyo anong tawag dun? Nag-add kayo ng parang inverse ng color. Gets ba? Parang sinisweep niya. Meron tayong isang layer na inverse. Pag inverse ng color na parang sinisweep niya yung ano. Kaya tayo nag-end up dito. Yan and yan. Yun yung nangyari. O, tingnan natin if it continues pa sa third figure. Okay? Natin. If it continues pa sa third figure, i-rotate ulit natin siya. So, di ba ito ay ni-rotate natin, paano ba? Clockwise, hindi, counterclockwise pala yan. Ni-rotate natin yung first figure counterclockwise at may in-apply tayong parang color reverse na filter na pag ganito yung direction. Parang wina-wipe niya yung color or nire-reverse niya yung color. Sige. Next, i-rotate ulit natin counterclockwise. So kapag ni-rotate natin counterclockwise ito, ano na yung mangyayari? Ito dapat, ano ba? Pag ganyan, right? And then, pag ganyan, right? Tapos ano yung mga shading natin? Ay, rotate natin counterclockwise. Isa pa. Okay. So, ito, magiging nandito. Wala, nangyari. Nandito yan. And then, ito, magiging nandito. Right? Tapos, ang shading niyan ay at paganyan. Paganyan. Right? Na-imagine nyo ba? Ni-rotate ko lang ito. Ni-rotate ko lang ito counterclockwise. Naging ganyan siya. At the inversion filter natin, nandito na. Sumasakop pa rin. Slowly pa rin niyang sinasakop yung square. Such that, hindi na ganito yung proportion nila. Magiging na siyang
ganito. Yan, sinasakop na niya. 'Di ba? Tama. Consistent pa rin yung pattern natin. Right? Okay. And then next, i-rotate ulit natin ito counterclockwise. Magiging ganito na siya. Rotate ulit natin ha. Kailangan dapat may imagine nyo. Rotate natin counterclockwise. Ano mangyayari? Magiging ganito. Right? Basically, mag-switch lang yung colors. At yung inversion filter natin, nandito na sa side na to. Right? So, sinasakop niya na yung buong circle. That means, yung shaded area, ganito na yung itsura. Right? Sinasakop niya kasi paunti-unti eh. Like yun, parang ito nasa 75% complete na yung inversion na square or inversion filter. Oh, and then last, kapag ni-rotate ulit natin to counterclockwise at sinakop na fully, ito 75% pa lang yung ito eh. Ito 50%, di ba? Ito 25%. Yan. Oh, sinakop na niya yung buong filter. Ganito na siya. Right? Tapos yung pag ganito yung direction ng ating filter. Gets? Sige, tingnan natin kung may question. Ayun, A. Tama, tama. Tingnan natin ha. Yun, nahirapan din ako sa ano na to. Like, inisip ko kung paano. Paano ba? Sige, hindi daw gets. Sana ko ma-explain. So, basically, ito yung nangyari. Ay, ulitin natin. Again, don't worry kasi nung una nahirapan din ako dito eh. Ang una ko nga ring inisip, kaya nga ano siya, kaya siya ah parang mirrored siya, di ba? So, para siyang, kunyari, kung i-assign natin ng number to, 1, 2, 3, 2, and then this makes sense na ito dapat ay 1. 1 means letter C. Pero parang hindi pa rin ako satisfied dun eh. Hindi pa rin ako satisfied kasi ang talagang nangyari lang ay minirror natin at ito lang yung naging indicator nun. So, hindi pa rin ako satisfied dun sa reasoning na yun. Mukhang hindi C yung tamang sagot. So, inisip ko pa, ano ba yung nangyayari talaga sa figures natin? Tingnan natin, parang nakita ko, parang dalawa. Dalawa yung nangyayari sa figures natin. Una is, nirorotate natin siya counterclockwise. Okay? Nirorotate natin siya counterclockwise. So, here, from this shape, yung unang shape natin, i-rotate natin counterclockwise. Right? Ito yung magiging itsura niya. Ayan siya. Right? Okay. Pero if you can see, if you notice, hindi pa to yung full transformation niya. 'Di ba? Silang dalawa ay lang ah. Silang dalawa hindi pa rin identical. Meron pa rin tayong kailangan baguhin. Right? Isa sa mga napansin ko is parang meron tayong filter. Alam niyo yun, parang negative filter na nagsisweep sa buong shape. Gets ba? May negative filter tayo na tinitake over yung square. So that means, parang meron tayong filter na nandyan na ini-inverse niya kung anong dinadaanan niya. So, ang mangyayari tuloy ay, ito, black pa rin kasi hindi pa siya nadadaanan ng filter. At yung mga regions na nadaanan ng filter, magpapalit lang ng kulay. So, nandito na yung ating black. Okay. So, tama. Mukhang satisfied naman yung ating figure kapag ganyan. Oh, next, try nating i-rotate naman ito. I-rotate naman yung figure na ito. Ano mangyayari? Meron tayong yan. Tapos, i-rotate natin counterclockwise ulit ha. So, pag ganito siya, meron tayong what? Ito yung hati. Ba? And then, ito. Right? Ni-rotate lang natin counterclockwise. Ito siya at ito. Okay.
So again, hindi siya exactly identical, and yun ay dahil yung filter sinasakop ng filter yung square. Like slowly siyang nagki-creep sa ating square, and dahil doon, yung line natin ay nandito na. Gagawin kong red. Yung line natin nandiyan na. So ang ibig sabihin, mas marami tayong may inverse na region. Right? Oh, yun, identical na siya. Identical na siya sa third na figure natin. Try nating i-rotate ulit. Rotate natin siya counterclockwise. Ang mangyayari, ganito naman. At yung filter natin, slowly nagki-creep up na sa ating square. So, yung line ng filter na yun ay banda dito na. Nasa na siya? Banda dito. So, yan na siya. And ito na yun. And last, okay, last na. I-rotate lang natin counterclockwise ulit. Kapag ni-rotate natin counterclockwise, babalik tayo ito sa two shaded region. Ayan. Kasi yung filter nyo, nasakop na yung buong square. So, ang sagot is letter A. And again, yun, isa to sa pinakamahirap din na questions na nakita ko. At ang tagal ko rin inabot sa question na to. So, siguro, kapag kayo ay nakakita ng mga ganitong questions na nalilito kayo, mas maganda or na-skip muna. Skip muna natin. Okay? Sige. So, yun. Sa mga confused pa rin, you can watch siguro yung replay ng lecture na ito sa YouTube channel namin. Okay? Sige. Oh, don't worry kasi yun na siguro pinakamahirap na question sa buong lecture natin. Next, ito madali na lang to. Magbibilang lang kayo how many cubes are in this drawing. Sige, yun na. O yun, parang mas dumali ngayon yung question. How many cubes? C. Okay, ito I think tama ba? Ano yung sagot ng iba? Tingnan natin ha. C rin? Sige. So dito, baka matempt kayo na bilangin lang talaga yung cube na nakikita nyo. So, ano yun? Pagka binilang natin yung cube lang na nakikita natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. So, baka may magsagot ng 14. Pero reasonably, hindi naman ibig sabihin na 14 yung nakikita nyo ay 14 talaga. Kasi reasonably, hindi naman kung ano yung cube lang na nakikita nyo ay yun lang yung cube. Kasi 'di ba hindi niya masusuportahan kung 14 lang. 'Di ba? Meron tayong mga nasa likod pa na cubes. So, tingnan natin talaga. So, hindi siya 14 kasi kailangan natin bilangin yung mga nasa likod. And ilan ba sila? 1, 2, 3, 4. Siyempre, may nasa likod dyan. Okay, so apat na. 5, 6, 7. At again, merong nasa likod, 8. And yun na yun. After that, dalawang cubes lang paling hidden. Ay, hindi pa. O, meron tayong 8. Yun yung ano to, third layer na. Sa next layer, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pero ilan yung cubes na hidden sa layer na to? Apat. Kasi meron tayong 17, 18, 19, 20. Ayun, so ang tamang sagot, 20 cubes. So mukhang halos lahat naman nakakuha ng tamang sagot. O ito, which figure completes the series? Dito na naman tayo sa ano. Pero mas dali lang to. Hindi kayo mahihirapan dapat. Okay. Yan, comment nyo. Madali lang to ha. Hindi to yung katulad ng kanina. So, figure out nyo lang yung pattern and then tingnan nyo yung next na nasa series. Let's see.
C daw. C ba? Ano yung sagot? B? B. Okay. Maraming B. Oh, let's see ah. B or D? La. Oh, sige, tingnan natin. Ang pinakamadali siguro dito, ay sige, yung figure natin or yung series natin is composed of two two elements, 'di ba? Meron tayong triangle at meron tayong line. At throughout the series, gumagalaw yung triangle at line natin. Minsan nagkakadikit sila at yun, minsan hiwalay. So, pwede natin siguro tingnan sila individually. Ano ba ang movement ng ating triangle? Movement ng triangle ay sa corner na yan, corner na to, corner na to, corner na to. So parang nagro-rotate siya, right? Parang papunta siya doon, papunta siya doon, papunta siya doon. And then, syempre, next step niya ay papunta doon, dito. So, tama, ang sagot natin ay either B or D. Pero hindi pa dyan tapos, di ba? Meron pa tayong line na kailangan i-consider. Oh, sa mga nagsagot ng D or B, ano ang reasoning nyo? Reasoning. Oh, reasoning. Wag lang kayong maglagay ng sagot. Yung reasoning, pati reasoning din dapat. Rotation, line straight, Rotation ng arrow and line. What do you mean? Yeah, nagro-rotate syempre yung line. Pero ano yung reasoning natin? Rotating po yung triangle, then si line is taking 3 steps po. Okay. Clockwise sa corners ay nasa edges po. Okay. Well, ito, ang how I imagine this would be, minimeasure ko yung angle of rotation niya. Okay? Kasi alam na natin yung rotation ng triangle eh. Per vertex siya ng square. Pero yung line, yun na natin from here, pumunta siya dito. Right? 'Di ba? Nag-rotate siya, pumunta siya dito. Oh, parang anong ilang degrees yan? Or wag nating yan. Medyo nakakatamad din kasi mag-measure ng degrees. Pero mukhang ganun siya. Ganun yung pattern niya. Parang yan yung angle niya, no? 'Di ba? Ano nga ba angle to? Sige, i-measure natin kung anong angle to. This is 90 plus 45, right? Tama ba? 90 plus 45. Ay, 180 plus 45 degrees. So, parang nagro-rotate siya ng 225 degrees. Okay? So, yun, i-imagine lang natin, lahat ng lines ay nagro-rotate ng 225. So, ito, magiging, nandito, tama. Diba? Nag-rotate siya ng 225, napunta siya sa baba. O, i-rotate ulit natin ng 225 ito, napunta siya dito. O, i-rotate natin ng 225 ito. Saan siya mapupunta? Pupunta siya dito sa side na to. Okay? Kaya ang tamang sagot is letter D. Okay, nagpo-form po ng parang trapezoid. Tingnan natin D cos black arrow. Ayun, sige. Tama naman. Yun, ang nasa isip ko was measure natin kung anong angle siya nagro-rotate. So, dahil 225, measure ko rin ano ba yung next angle after this na 225 degrees. So, this is letter D or dog. Okay, next. Now, question 10. Which figure completes the grid? Yan, medyo mahirap ulit to O, tingnan natin kung may makakakuha ba. So, kapag nagsagot kayo, sabihin nyo rin yung reasoning. Right? Kasi parang malaman natin na hindi naman kayo nanguhula. Sabihin nyo rin yung reasoning. So, yun. Bakit A, bakit B, bakit C, bakit D? B.
So, last two rows alternate. Yan natin na B. Okay. Ayun, tama. Tama yung sinabi. Kasi alternate. Tama ba? Alternate ba ibig sabihin nun? Okay. Isa pa. Isa pang reasoning. Ano pa yung ibang reasoning na sasabi niyo? Mukhang letter B nga yung most, no? Pero bakit B? Sige, sabihin ko na. Ang pattern dito ay parang nagmi-mirror sila. Right? Mirror image. Paano mirror image? Tingnan nyo, ito, yung box na ito. 'Di ba kung kunyari i-flip natin siya, gawin nating mirror image. Ito siya, ito yung magiging result niya. And kung mapapansin nyo, ganun. Oo, yan, tama. If hatiin nyo yung figure into four parts, mirrored yung image. Tama. Mirror nga siya. Mirror ito, and kung mapapansin nyo, lahat ng squares na ang difference nila ay two steps. Mirror image sila of each other. So, hindi lang yan, mirror image din ito at ito, and all others. Ito at ito, and ito at ito. Okay. So, that means, kung ano man yung, anuhin natin kumpletuhin natin. Yan, kumpletuhin natin. I-drawing natin manually yung correct answer. So, kunyari, meron tayong figure na ganyan, meron tayong square na may diagonal, i-draw natin yung mirror image. Dapat meron tayong square na naka-mirror yung diagonal, nakaganyan. Next. Ito naman, sa box na to, meron tayong line na parang one-third of the way. One-third of the way siya nagpa-pass through. So, ibig sabihin nun, sa square na to, ito yung idodraw nating line. Like one-third of the way naman, papunta sa dulo. And then this one, yung last square natin ay mirror image nito. So, i-draw natin. Ganyan siya. Ganyan. And yung linya natin ay malayo nandito. So, that's it. Yun, ang sagot natin is letter B. Yun. So, break muna tayo ng 10 minutes. Tapos, punta na tayo sa logical reasoning. So, yun na yung mga figures natin for abstract reasoning. Next naman is yung logic. Sige, break muna.
Ayan, and everyone, while we're taking a break, I would like to remind you that again, we have a promo access up to 100 plus lecture videos for only 2,499. If you guys are interested, you can scan the QR code flash on your screens right now. And if you guys have any other questions, then you can message me directly here sa Zoom, or you can message our Facebook page, that's Kipap Learning. Okay? Thank you so much and enjoy your break. Are made of candy. Okay. Question 11. All humans are made of candy. Everything that is made of candy can be eaten. Therefore, humans can be eaten. So sa mga types ng questions na ito, ang talagang important is to forget everything you know about yung definition ng ano subject sa sentences na ito. So even if this sentence makes no sense, forget na lang natin yung definition ng humans for now, and for this question, like treat it as just another word. Okay. So, yun natin. Ang sagot nyo ay yun, A. Definitely true kasi tama naman kasi kung all humans are made of candy, pwede natin gawa ng circle yan. All humans are made of candy. Ito yung humans, tapos ito yung candy. Tama naman, no? Mas malaki ang circle ng candy. Everything that is made of candy can be eaten. So, mas malaki pa na circle yung eaten. Ibig sabihin, yun, all humans can be eaten. Tama. Yung buong circle naman ng human ay nasa eaten. So, tamang sagot is definitely true. Next. All dogs are yellow. All yellow are humans. Therefore, dogs are humans. Okay. Well, parang ganun din yun. Same pattern din. Dogs, yellow, tapos all yellow are humans. Parang ganun din. Same format. So, definitely true din yung isasagot natin dito. Okay. Sige, ito. For questions 13 to 23, determine the type of fallacy present. Okay? So dito talagang meron tayong aaralin na mga fallacies, logical fallacies, tapos tingnan nyo na lang. Sige. All kids nowadays are difficult to talk to. They are always on their phones. Okay, ano yung logical fallacy dyan? Tamang sagot ay, sige, hintayin ko yung iba. Yun, mukha namang madali ito para sa inyo. Hasty generalization. Okay, kahit hindi nyo panaaral or hindi nyo pa alam yung kung anong mga fallacies ba ito, at least dito sa question na ito, mukhang madali lang siyang sagutan. Kasi tingnan natin na all kids nowadays are difficult to talk to. Ang keyword dyan ay all. Okay? Tapos, they are always on their phones. Yung always din. Always. Now, kapag ganyan, syempre, even if hindi natin naaral yung mga fallacies na nandito, by definition lang, hasty, ibig sabihin nagmamadali. Generalization, ibig sabihin parang kung ano na yung nakita mo sa isa, yun na rin yung i-apply mo sa lahat. Parang yun na yun. By definition, letter C, yung tamang sagot. Okay? Sige. Yeah, oo. Aningin natin yan. Yung ibang fallacies dito, i-discuss natin. Okay? Sige. So, wait lang natin yung I-explain ko yung mga definitions ng lahat ng fallacies na nandito. Wait. Sinabi na nyo, could you re-explain question 12 po? Sige. Question 12, yun yung dogs, di ba? Ganun lang din yun. Same nga siya eh. Same format. All dogs are yellow and all yellow are humans. Therefore, dogs are humans. Magagawa lang kayo ng mga circles dyan. Dogs are yellow. Ano yung mas malaking circle?
Since all dogs are yellow, ito yung dog, ito yung yellow, mas malaking circle yung yellow. Kasi kapag binaligtad nyo, ito yung yellow, ito yung dog, ibig sabihin, may dog na hindi yellow. Right? Na nandito. Ah, nagko-contradict na siya sa statement na ito. So, kaya nga mas malaki yung circle ng yellow. And another circle na gagawin natin, all yellow are humans. So, all yellow are humans. Mas malaking circle din ang humans. And dahil yung dog ay nasa same, lahat ng regions ng dog ay included sa human, tama to, definitely true yung dogs are humans. Okay, next. Okay, next question. The light from gadgets is bad for the eye. So, when are you going to sleep? Teka lang. Okay, ano yung sagot nyo? Tingnan natin. C ulit. Sige. C. Tama. C is yung red herring. Red herring means gumagawa ka ng argumento na hindi naman connected sa unang statement na sinabi mo. So, sinabi mo nung una, the light from gadgets is bad for the eye. So, matulog ka na. Kasi masama sa mata mo yung gadgets. Medyo hindi siya connected, di ba? Hindi naman nakakatulong sa mata, hindi naman na-establish na nakakatulong sa mata ang pagtulog or hindi naman directly na yun yung main purpose ng pagtulog, 'di ba? Para makatulong sa mata. So red herring siya kasi hindi connected yung argument mo sa unang statement. Okay? Hindi lang gadget, pwede puyat or kaya malabo connection. Yun, maraming pwedeng connection eh. Pero the connection that they made sa statement na yun, hindi connected. Okay. Rome is untrustworthy because his father is a criminal. Sige, anong sagot? Okay? Okay, tama, tama. Yun. Ang tamang sagot is yun, genetic fallacy. So, genetic fallacy means na dahil ito, parang may connection siya dahil yun nga, may connection siya sa hindi naman siya mismo na-connect siya sa isang bagay, na-assume mo na yun na rin yung bagay na yun. Kaya yun, genetic fallacy yung isang yung sagot natin dito. Yeah, your family does not represent you as a person. Okay, my parents don't allow me to drink soft drinks. They don't care about me. Ayun. So again, ito yung isang type ng question na sa tingin ko masosolve nyo just by yung definition. My parents don't allow me to drink soft drinks. Dahil ba doon hindi ka na, hindi na siya nagki-care sa inyo. So sagot is ay, to sige. Yeah, wait lang. Sagot dito, strawman. Dito na natin i-explain yung strawman. Okay. Strawman, ibig sabihin yan is dinidistort nyo kung ano ba yung premise ng problem. So for example, they don't allow me to drink soft drinks. Yun ba talaga yung ibig sabihin ng pag-care sa'yo? Right?
So, hindi naman yun yung mismong definition ng pagdidrink ng soft drink. Basically, dinidistort mo yung pagkikare, yung definition ng pagkikare sa'yo, which is not letting you allow to drink soft drinks. So, yun yung strawman fallacy. Okay, next. I talked with Ali and now I met with an accident. So, she must have caused the accident. Circular argument. Okay. Yun, dito na natin ma-discuss yung ano yung sagot? E, circular argument. Okay, dito na natin ma-discuss yung definition talaga ng post hoc ergo propter hoc or yung in short post hoc fallacy. Okay, ano ang post hoc fallacy? Basically, ito yung reasoning na nagsasabi na dahil nangyari si A, 'di ba? Kunyari ang timeline natin, nangyari si A, tapos nun nangyari si B. Okay. Ibig sabihin ba nun si A yung nag-cause kay B? Tulad nito. Ang nangyari, nakipag-usap siya kay Ali. Yan. Nakipag-usap siya kay Ali. Tapos after that, after niya makipag-usap kay Ali, na ano siya, nagkaroon ng accident, siguro nadapa. Nadapa siya. Ibig sabihin ba nun, kasalanan ni Ali yun na siya yung nag-cause ng accident? Siyempre hindi. So, pwedeng ang mangyari, ano sila, codependent sila. Nangyari lang sila magkasunod sa isa't isa. Pero it does not mean na si Ali or yung A, yung nag-cause ng accident. Yun yung ibig sabihin ng post hoc. Oh, irrelevant na connections. Ang keyword sa post hoc is that may sequence of events. 'Di ba? May sequence of events or may dalawang events na kunyari ito, talk with Ali at accident. So, dalawang events na mukhang kinonect niya pero in reality, ang nangyari lang talaga is magkasunod silang nangyari. Yun, magkasunod lang sila nangyari, hindi ibig sabihin na si Ali may kasalanan or si Ali yung nag-cause ng event, ng second event. Okay. If governments are going to impose restrictions on smoking for health reasons, then they must impose the same restrictions on drinking and eating fatty foods. Ito siguro by definition din alam na natin. Moral equivalence ito. And mukha nga, 'di ba? Equivalence, mukhang sa statement na ito, in-apply niya yung same logic sa dalawang medyo magkaibang bagay. So, inequivalent niya yung pag-restrict ng government sa smoking at pag-restrict ng government sa fatty foods. Right? Hindi naman sila equal ng weight, 'di ba? Yung smoking talagang kapag kahit nga konting gawin, bad for your health talaga siya. Yan. Well, bad for your health pa rin naman yung fatty foods, pero hindi siya on the same level as yung smoking. Kaya, yun. Hindi tama yung equivalence na ginamit niya. Oil accounts for a third of the world's carbon emission. These carbon emissions trap heat from going out of the atmosphere, which leads to the warming of the earth. It will get so warm that the earth's surface will not be livable and everyone will die. So if we want to live, oil should be banned. Okay. So, yun. Dito naman, I think then, siguro by definition, masasabi nyo or makukuha nyo yung tamang sagot, which is yung slippery slope. Slippery slope is parang ganito, meron kang fact na pinagbabasihan. So, fact na A. Dahil sa fact na A, nagsabi ka na mangyayari ito, si B. So, after si B, sinabi mo na mangyayari ito, si C. Tapos, after ni C, sinabi mo na sure na mangyayari si D. So, yun yung slippery slope. Parang iba siya sa post hoc fallacy kasi sa slippery slope, marami kang ginagawang connections.
Right? So, yun. Yun yung ibig sabihin. Oh, overthinking, yeah. yun yung isa pang another word pala for slippery slope, overthinking. Pero yun, again, ang keyword dito is a series of events. So sa post talk, 'di ba, dalawang pinag-connect lang na event, dito marami. Okay. Next, hot dogs aren't delicious because it is red and disgusting. O yun, ad hominem. Okay? So, isa na namang Latin. I think Latin yung ano na to. And it's more common than you think, actually, yung ad hominem fallacy. Lalo na sa mga bata na, ano ba to? Basically, yung mga asara ng bata na, ano to, sasabi, uy, mali ka dito. Tapos ganun ganun. Tapos sabihin ng isang bata, hindi, mali ka kasi pangit ka. Di ba yung mga ganun, yung mga asaran ng mga batang ano. Basically, ang ina-attack niya ay hindi yung logic ng kaaway. Ina-attack niya yung mismong person na yun. Yung judging the appearance. Basically, judging the person themselves na wala namang kinalaman sa statement or argument na ginagawa niya. So, yun yung ad hominem. People are either smart or dumb. So, ito, I think, obvious na rin kasi parehas lang, may parehas na word na ginamit. Either or, parang basically nililimit mo lang yung category ng people sa dalawa, smart or dumb. So, yun, either or fallacy. Next, University A is the best university in Asia because it is ranked the highest in the list of universities. Okay, ito na. Dito magkakaano, kakatalo. Sige, A ba? Ad populum bandwagon appeal. Tingnan natin ng mas maano mas maigi. University A is the best university in Asia because it is ranked the highest in the list of universities. Ang argument na ginawa niya is it is ranked highest. And I think medyo by definition din kasi, ranked highest in the list of universities, uh, you can make the argument na best university. Kaya nga tayo nagra-rank ng highest eh. 'Di ba? Best, highest. Ito yan. Basically, parang parehas lang yung argument niya. Best university, highest. So, hindi enough yung reasoning na yun na yun best kasi highest rank siya. Right? So, hindi siya bandwagon appeal. Kundi, ano yun? Ang tawag, yun, circular argument. Basically, bumabalik ka sa kung anong basis mo. Right? Best university kasi highest siya kasi best. Ganun. So, hindi ito bandwagon. Circular argument siya. Pwede mo, ang magandang reasoning dito is best university kasi marami nang na-produce na nyari, scientists na nakagawa ng innovation. Pero, best university kasi highest siya, parang medyo same definition din kasi. Kaya, yan, circular argument yan. You should vote for John because he won in the national surveys. Okay, yun. Marami rin nag-fall sa ganitong fallacy and ito yung bandwagon appeal. So, yun nga, by definition din, bandwagon. Yun yung sumusunod ka lang kung anong popular. And yun yung pinagkaiba niya sa circular. Kasi sa bandwagon appeal talagang ang kailangan mangyari doon is siya yung popular choice, siya yung talagang piniprefer ng lahat. Kaya yun yung pinakaiba nila with circular argument. Okay? And then next, ay bakit? May typo ba? Nasaan? Nasaan yung typo? Ad populum bandwagon appeal. Okay, sagot. Kala ko sa slides.
Sige, next. Ito. Select the most logical conclusion for the given statement. Nando is a famous, Nando is a famous public defense attorney who poor people go ask for help. Oh, sige. Ano yung sagutan? C. Okay, ano pa yung iba? See the others. E. Okay, let's see O, tingnan natin bawat isa kung true ba sila o false. Nando is a famous public defense attorney who poor people go ask for help. Una, Nando is very kind. Sinabi bang very kind siya? Hindi. Wala namang sinabi. Nando is a public defense attorney. That is a fact. Kasi nakasabi dito. So, totoo to. Nando is famous. Yes, totoo din. Kasi, nandyan yan. Nasa statement na nga eh. Nando likes to help the poor. Totoo ba yun? Hindi natin alam. Kasi ang nakasabi lang dyan, yung poor people, yung hihingi ng tulong sa kanya. It doesn't say na kung gusto niya ba yung ginagawa niya or hindi. So, this is not true. So, ang sagot lang ay 2 at 3. Letter D. Alright, last question. All of the residents are policemen. Not all policemen are married and only some residents are married. Some childless people are policemen. Therefore, blank. Okay. Yung sasagot natin dito. Sige, mukhang matagal. Kasi natagalan din actually ako sa question na to. Pero sige, anihin nyo. Pag-isipan nyo. Yun, mukha namang lahat nakakuha ng tamang sagot. Tingnan natin. All residents are policemen. So, pwede nating sabihin, tingnan natin kung magagawa siya ng circle. All residents are policemen. So, resident, policemen. Okay. Not all policemen are married. And only some residents are married. Baka hindi natin magagawa ng circle ano yan. So, imagine nyo na lang, sa isang village, lahat ng resident doon, policemen. So, police, and police. Okay. And not all policemen are married. So, may mga police na may asawa, may mga police naman na walang asawa. And only some residents are married. Okay. So, ayun. Now, some childless people are policemen. So, yung may mga walang anak, sa mga taong walang anak, iilan sa kanila ay police. Sige. So, una, some policemen have neither spouse nor a child. Mukhang tama. Kasi, na-establish naman na natin na may policeman or may policemen na hindi married. Tulad nito, not all policemen are married. So, wala silang spouse. At sinabi rin dito na some childless people are policemen. May mga tao na walang anak na policemen din. So, yun. Pwede nating masabi to. Some people have neither spouse nor a child. So, pwede to. Tingnan natin yung ibang choices pa. All policemen have children. Hindi. Kasi nakita natin dito, some childless people are policemen. Ibig sabihin, yung mga childless people na yun na policemen, wala na agad anak. So, mali na to. All residents are married. All residents are married. Well, hindi rin totoo. Kasi
Kasi, ito nga, not all policemen are married. Given na lahat ng nasa resident nito ay policemen, so, ibig sabihin, hindi sila married lahat. Kasi mo, itong taong, itong police na to, wala namang asawa. So, mali rin to. No single policemen are residents. Okay, no single policemen are residents. No single, paano ba natin maano to? Ibig sabihin ba na kapag kunyari single policeman ka, pagka single policeman ka, automatic na hindi ka na resident? Yun ba yung ano nun? Teka. No single policeman are resident. Oh, yun nga. Kapag single policeman ka ba, hindi ka na resident? Hindi. Kasi ito, may single policeman tayo na resident din. So, mali rin to. So, ang tamang sagot is letter A. So, yun. That's it. Mukha namang nadalian kayo sa last question. So, that ends yung ating day 2 ng asset review. So, again, I'll leave it to Eliza na lang to deliver the end message. Yes, hello everyone again. Thank you so much, Engineer Victor. We have last na promotions, access to up to 100 plus video lectures for only 2,499. If you guys are interested, flash naman yung ating QR code so you guys can scan that and it will lead you to a Google form with all the information. Pero if meron pa po kayong other questions, if you guys have other questions, then you can definitely message us on Facebook. That's Keep Up Learning. Okay, and one final na lang. Before we take a photo, again, our next session will be on September 22. That's tomorrow for English proficiency, analogy, and essay. Okay? So, request tayo ng photo. Guys, can you turn on your cameras, please? And okay na po to, Sir BJ. Yes, loving K-pop. Enroll na sa amin next year. Ay, hindi. Ngayon pala kayo. Ngayon pala kayo mag-e-exam. Okay. Eh, wait lang. Oops. Ayan. Okay na. Okay. Sige. Take photo tayo. 1, 2. Ano muna pala? Turn on your cameras. Yes. Okay. 1, 2, 3. Okay, next frame. 1, 2, 3. All right. Thank you so much, everyone, and see you tomorrow. Bye. Thank you, Sir VJ. Bye po.